Isang mapagpalang linggo sa bawat isa. At naniniwala ako hindi lang ngayong Sunday, no? Kundi Monday or Sunday to Sunday. Pinagpala na tayo ng Panginoon. Meron lang po akong tanong, kahit sa mga online or nasa ibang bansa. Sino dito dumating may stress? Taas na kamay, pakisabi, ako yun. Sige po, another question. Sino po dito dumating may guilt and shame na nararamdaman kahit before pumunta dito sa dito sa hall? Taas po na kamay. Pakisabi, ako rin yun. Pang Bisaya yun. Pero isa pa, last na lang po. Sino po dito? Yung punta to pumunta po dito. May kabigatan sa loob. Magsabi, ako rin yun, lalo na. Pero wag nyo titingin yung katabi nyo, hindi po yan mabigat. Kundi bigatin yan. Bakit? Dahil nasa Kanya na ang Panginoon. Yun po ang tinakil natin nung preaching last week po, no? Na meron na tayong power of contentment. And yung contentment na yun, it brings freedom. Kaya yun ang aawitin natin ngayong umaga. At naniniwala din tayo na if God has already given His begotten Son, how much more all things. And may common denominator lang po yung mga pinagaling ng Panginoon nung kanyang panahon dito sa mundo. Na yung common denominator is, unang-una, hindi nila alam paano ilabas yung thanksgiving na natanggap nilang healing, natanggap nilang joy, yung leper, yung biglang nag-resurrect si Lazarus, di ba? If you owe your life to someone, you cannot know how to thank Him. So, ganun din sila. At may resulta yon. Ano po yung resulta? Tinalikuran nila ang dati nilang buhay. Sila'y nabago ng Panginoon. Puno-puno sila ng kapasalamatan. At may express nila yon. Paanong paraan? Kundi isiwalat ang mabuting balita na pinagaling na sila ng Panginoon. Kaya may tanong po ako ulit. Bago yung tanong ko, paki-flash ko pare. Yung Romans chapter 1 verse 16. Hindi nahiya ang mga pinagaling na Panginoon, kundi they were not ashamed of this good news about Christ. It is the power of God at work, saving everyone who believes. Sino po dito naniniwala? Babalik ako sa tanong ko. Pinalaya na ng Panginoon. Magsabing amen. At sino dito naniniwala at titindig sa inyong upuan at sasabihin, matagumpay na ako kay Kristo ngayong umaga? Kaya tayo'y na'y tumayo at iproklama, ibunyi ang Kanya banal na pangalan. Punong-puno kang pasalamat, Panginoon. Salamat. Hallelujah! Tayo magpuri. Tayo sabay-sabay na magpuri. Ang kalaunan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili o tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin.
ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat po, Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat po, Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat po, Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Thank you, Lord. Hallelujah. O Panginoon, walang hanggang pasasalamat sa iyong pangalan. We praise you and glorify you in this place, full of thanksgiving. We're grateful for freedom. We thank you for freedom. Shaking off the happiness and dancing out of my regrets. Throwing caution to the wind. No, I am not ashamed to praise like this. Some say it's foolishness, but they say it's worth the risk. I can't forget what Jesus did. No, I am not ashamed to praise like this. Where are those chains that once held me? I'm free. Shout it out! I'm free, I'm free. My sin is gone. How can it be? I'm free, I'm free, I'm free, I'm free. Look at what the Lord has done. I'm never going back to the way I was. I'll sing, I'll dance, 'cause I believe I'm free, I'm free, I'm free, I'm free. Hey! I found a friend that never quits. No other love's as good as this. And I don't care what anyone says, I'll never be ashamed to praise like this. Where are those chains that once held me? I'm free, I'm free, I'm free, I'm free. My sin is gone, how can it be? I'm free, I'm free, I'm free, I'm free. Look at what the Lord has done. I'm never going back to the way I was. I'll sing, I'll dance, 'cause I am free. I'm free, I'm free. Come on, church, let's say this all together. You took the cross and you broke your body. You shed your blood and the sinner can see. My debt is paid and my record is clean. I couldn't do it, so you did it for me. You took the cross and you broke your body. You shed your blood, now the sinner can sing. My debt is paid and my record is clean. I couldn't do it, so you took the cross. You took the cross and you broke You the body. shed your blood. Shed your blood so my sinner can Debt is paid. It's paid and my record I couldn't do it. couldn't do it, so you did it for me. Only God could do it. Do it, so you did it for me. Only God could do it. Do it, so you did it for me. Only God could do it. Only God could do it. Only God could do it.
can do it. You took the cross. You shed your blood. My debt is paid. I couldn't do it. Only been Jesus. Could have only been Jesus. Only God could do it. Only God could do it. Only God could do it. Together say, look at what the Lord has done. I'm never going back. Yeah. Look at what the Lord has done. I'm never going back to the way I was alone. Look at what the Lord has done. I'm never going back to the way I was alone. I'm never going back to the way I was. Lahat ng may tagumpay, mag-scream hallelujah! Tagumpay kay Kristo. Lord Jesus. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, Lord God. Pasalamatan ka. Hallelujah. Maraming salamat sa iyong tinapos na gawa. Oh God, salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong biyaya. Hallelujah. Kaya kami ay buhay ng matagumpay, ng masaya. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Maraming salamat, O Diyos. Nararapat kang purihin, nararapat kang sambahin, O Diyos. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka. Salamat, O Diyos. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y nakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama.
Jesus, ika'y nakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri. Come on, church. Lift your voice to God. Jesus, ika'y nakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Dapat kang purihin, O Diyos, ika'y Hallelujah, Lord. Hallelujah. Pinupuri ka namin, aming Diyos. Pinapasalamatan ka namin, naming Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Salamat po sa umagang ito, Diyos, na iyong ibinigay upang minsan pa, Panginoon, kami po ay sama-samang makapagbigay ng papuri, pagsamba, pagdakila sa iyong banal na pangalan. O Panginoon, karapat dapat ka pong itaas sapagkat ikaw ay Diyos na buhay. Ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Ang iyong pag-ibig ay wagas, Panginoon, at hindi kayang pantayan ng anupamang bagay na narito sa mundo. Kaya, Panginoon, patuloy ka naming itataas sa aming mga buhay, sapagkat ikaw ay dakila, ikaw ang tunay, ikaw ang nag-iisang Diyos, ikaw ang buhay naming Panginoon. Oh, maraming salamat, napakabuti mo sa aming mga buhay. Ang iyong pag-ibig ay wagas, Panginoon. Kaya karapat dapat ka naming itaas sa aming mga buhay, sapagkat ikaw ay mabuti. Noon pa man, Panginoon, ikaw ay Diyos na mabuti. Ikaw ay hindi nagbabago. Ngayon at magpakailanman, Panginoon, ikaw ang Diyos na aming pupurihin sa aming mga buhay. Oh, maraming salamat po sa iyong mga salita, Panginoon, na patuloy po naming matutunghayan sa umagang ito. Salamat, O Diyos, dahil ang iyong mga salita ang patuloy na nagbibigay ng buhay at lakas sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong masaganang biyaya na patuloy po naming nararanasan sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Ikaw lang ang aming itataas. Ikaw lang ang aming sasambahin. Ikaw lang ang aming pupurihin. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen and amen. Jesus, dakila ka.
magandang umaga sa bawat isa before we will have our prayer for our LO. Kung meron tayong announcement, okay, so para sa announcement mo natin, yung ating Agape Project, pwede pa po nating ihabol yung ating mga pledges. Every Sunday we can give. No? Nakikita po natin kung paano gumawa ang Diyos sa lahat ng ating mga ipinagkakaloob. Amen. Sa feeding of 5,000 po, nakita natin na ang batang lalaki ay nagbigay ng ilang piraso ng tinapay at isda. Sa pagbibigay niyang yon, ibinigay niya ang kanyang sariling probisyon. Ibinigay niya yung kanyang sariling security na hindi siya magugutom sa oras na yon. Dahil may nakikita siya higit doon sa tinapay at isda. Nakikita niya na may malaking milagro na gagawin ang Diyos hindi lang para sa kanya, kundi para doon sa lahat na nagugutom sa oras na yon. And with thanksgiving, the Lord has fed more than 5,000. No, 5,000 dahil mga lalaki lang po yon. Pero higit pa doon, yung pinakain ng Panginoon at meron pa na natira at inipon nila. As we give, may we have the heart of that boy. Ang puso ng bata na hindi natatakot mawalan sapagkat nakikita niya ang probisyon ng Diyos. Let us pray. Hallelujah, you are worthy. You are to be exalted, Lord God. Nararapat sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba. Sa aming pagbibigay, Panginoon, we thank you, Lord, for the opportunity to give unto your kingdom. Nakikita po namin, O Diyos, ang napakalaking pag-ibig mo sa amin. Walang espasyo para kami magduda, walang espasyo, Lord God, para hindi namin maranasan, O Diyos, ang iyong napakalalim na biyaya at grasya sa bawat isa. We know, Lord, that as we give, our hearts are full of joy. Our hearts are full of thanksgiving, Lord God, dahil nararanasan namin, Panginoon, na ikaw ang aming kasapatan. You are our provider. You are our sufficiency, Lord God. At sa inyo, Panginoon, natatagpuan namin ang lahat. Ang aming joy, ang aming peace, more than any material things in this world, Lord God. We thank you for you are our God, for you are the one who saved us. And as we give, Lord, ang aming mga puso ay may it be aligned, Lord God, with your heart that you have given all for us. Salamat po, O Diyos. We praise you and we thank you. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't hinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus. Sabi nga po no, sa Psalm 100 verse 4, kung ang Panginoon ay nabigay niya kanyang bigaten son, how much more sa buhay ng mga bagong dalo? Ang dami. So unang-una po, welcome natin si Brother Danilo Magueyo. Tama po ba yung pronunciation ko? From Calulut. Malapit sa amin sa Mexico. Invited po by Ninang Pastor Francis. Tayo po tayo, Brother Danilo, para ma-honor po yung presence ninyo. Nasa likod po. Ayun po siya. Ayun, let's clap our hands for the glory of God para sa buhay ni Sister Shaiki de la Cruz from Lacandula, invited by Sister Crystal May. Sister Shaili, hindi po tayo shy ha. Tayo po tayo. Okay. Let's give a warm welcome for Sister Princess May Flores from Barangay San Isidro, San Fernando. Malapit din sa amin.
invited by Brother Romel. Next, wait lang po. 10. 10 ang inakay ng Panginoon para sa buhay ni Brother Averson Calma from Pilar Village, Barangay San Isidro, San Fernando din po. Invited by Brother Romel Guse. Tayo po tayo, no, pag natawag po. Brother Jose Sauyo Jr. Galing pong EPSA, invited by Pastor Francis. Ayun po, i-honor po natin ang inyong kagwapuhan at kagandahan. Sister Lady May Ramos from Lacandula, invited by Sister Crystal May. And, okay. Another one, Sister Pauline Pangan from Culubasa, invited by Pastora Rose Quinto. And last on my list would be Brother Romel Gese. Siya po mismo yung nag-invite sa lahat ng mga bagong dalo. Invited by Pastor Francis. Galing din po siya sa Barangay Kalulut, San Fernando, Pampanga. Tayo po tayo, Brother Romel. And tayo po lahat magkamayan sa luwalhati ng ating Panginoon. Salamat! Salamat, salamat po Jesus sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat po Jesus sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat po Jesus sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat po Jesus sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Masaya po ba kayo? Are you overflowing with joy? Amen. Salamat po sa music, sa nag-uumapaw na praise and worship. Hallelujah. Amen. Habang pong inaawit natin, sinisigaw natin, pinapahayag natin kung sino ang Diyos. Amen. The power, no, dumadaloy po sa ating mga buhay. And we are overwhelmed. We are overflowing kung sino po ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen. Pwede po bang tayo tumayo ulit? Without the instruments, ang boses naman po natin, ang paggulungin natin, ang pagpapasalamat sa Diyos. Pwede po ba yon? Amen? Isigaw mo po kung sino ang Diyos sa buhay mo, kung anong pinapahayag ng iyong puso. Amen? Let us feel this place. Ito pong lugar na to. Amen. Bukas po siya. Amen. Pero maririnig po ang boses po natin para po sa ating Diyos. Let us raise our hands. Amen. And continue to worship the Lord. Sige po kapatid, ipahayag mo kung sino ang ating Panginoon. Let us shout, Hallelujah! Thank you, Jesus. Sige po kapatid, purihin mo ang iyong Diyos. Purihin mo ang Panginoon ng buong puso. Overflow your heart with thanksgiving. Kung sino po ang Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah! Sige po. Tayo po'y magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus. You're worthy to be praised, oh God. Hallelujah! Sige po. Sumigaw ka ng papuri sa Diyos, ng pasasalamat sa ating Panginoon. You are my God, my Savior, my greatest blessing, my ultimate grace, my greatest provision. Thank you, Jesus! You are worthy, oh God. You are worthy, Jesus. Sige po kapatid, sumigaw ka ng papuri sa Diyos. Hallelujah!
Yes, buksan mo ang iyong puso, overflow your heart with joy. Amen, with thanksgiving, with the praise and worship, with the favor, with the gift na binigay po ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Thank you, Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! You're worthy, oh God! Karapat-dapat ka, nararapat ka sa papuri, nararapat ka sa pagsamba, oh Diyos! Hallelujah! We bless your name, Jesus. We bless your name, oh God. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Tayo po yung makakaupo na. We bless your name, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Kung bubuksan po ang ating po mga puso, I believe, amen, yan po ang ating Diyos kung paano po siya kumikilos sa ating pong mga buhay. Reigning in life, maganda ba ako dyan, brother? Sabi po ni Maring Be, palagi akong pangit. Ay hindi, ako palang nagsasabi nun. Praise the Lord, napakabuti po ng ating pong Panginoon. Reigning in life, reigning in the abundance of grace, overflowing with thanksgiving. Lahat po ng anak ng Diyos ay naghahari sa buhay at sila po ay naghahari sa masaganang biyaya ng ating Diyos. At dahil po doon, sila po ay nag-uumapaw sa pagpapasalamat, sumasagana sa pasasalamat. Amen. Hallelujah. Masagana ka ba, kapatid? Amen. Mayaman ka ba, kapatid? Hallelujah. Because of Jesus, we can say, Amen. At hindi lang po natin sinasabi yon. It is an experience. Ito po ay karanasan na patuloy pong nasa atin dahil po kay Kristo. And we are overflowing. Kaya po wag mong pigilan, kapatid. Wag mong pigilan ang pagpapasalamat sa Diyos. Wag mong pigilan ang iyong sarili. Amen. Kung ano po yung form ng gusto mo na gawin mo para sa Diyos. Amen. Ang ating pong mga kapatid, through praise and worship, sila po ay ginagamit na ating pong Panginoon. Kahit pong kaming mga thunders, paminsan-minsan ay tumatayo dito. Amen. We are overflowing with joy. Kung ano po yung sinasabi ng Diyos, kung paano po bumubukal ang iyong puso dahil sa biyaya ng ating pong Panginoon. Do it! Huwag mo pong pigilan. Amen. Dahil po ang Panginoon hindi siya magsasawa ng pour, ng buhos ng biyaya sa ating pong mga buhay. Amen. Overflowing with thanksgiving, umaapaw, sumasagana sa pasasalamat. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Madalas po nagsasabi ng thank you o salamat ang isang tao kapag may tinanggap siya. Amen. Kapag may tinanggap po siya, may binigay sa kanya. Amen. Ginawan siya ng mabuti, ginawan siya ng pabor, no? And he received in favor of him. Madalas po kapag ganyan, tayo po'y nagpapasalamat. Kapag binigyan ka lang ng sabaw ng kapitbahay mo, amen, you say thank you. Amen. Kapag may binigay sa'yo na ikinatuwa mo, no, in favor of you, yan po yung tao, nagpapasalamat po siya. Amen. May natanggap na po ba kayo? Amen. Praise the Lord. Ano po yung tinanggap nyo o sino po ang tinanggap ninyo? Iba't iba ang paraan ng tao kapag po siya ay nagpapasalamat. Amen. Kapag po nagpapasalamat ang tao, kapag po may blessing siya o may tinanggap siya, nagsishare po siya. May nagpapakain, may nanlilibre. Amen. Praise the Lord. Overflowing po si Pastor. Amen. May nagpapakain, nagsishare ng kanilang blessing, may nanlilibre, may nagse-celebrate. Amen. Natural na nangyayari. O common giving o common thanksgiving na ginagawa po ng isang tao. Kapag may mga bagong bahay, may bagong sasakyan, may nakagraduate, amen, pumasa sa board exam, nagkaroon ng magandang trabaho, nagkaroon ng business,
they give thanks. Amen. Tayo po'y nagpapasalamat sa lahat ng ito. At ginagawa rin po yan ng mga tao sa paligid po natin. No? Even non-believers, they know how to say thank you. Amen. They know how to celebrate kung paano po sila binibiyayaan sa kanila pong mga buhay. Amen. But in the Bible, gusto ko pong mag-share kung paano po nagpasalamat ang mga taong ito. Paano po sila nagpasalamat, how they overflow with thanksgiving. Amen. Ibig pong sabihin ng overflowing, nag-uumapaw, sumasagana. Amen. Sumasagana sila sa pasasalamat. David in Psalm 103, sabi po ni David, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits." Sabi po ni David. Amen. Sabi niya, "O kaluluwa ko, pagpalain mo ang Diyos, purihin mo ang Diyos, at lahat ng nasa akin, o kaluluwa ko, huwag mong kakalimutan." Amen. Forget not all His benefits. Amen. In the life of David, amen, the recognition, the acknowledgement, kung sino po ang ating pong Panginoon, alam po natin ang buhay ni Haring David. Amen. In Psalm 23, he says, "The Lord is my shepherd, I shall not want." In Psalm 119, recognizing the omnipotence and the omnipresence of our God sa buhay po niya, sa mga tagumpay niya. Amen. And the Lord is with him. Ang sabi po ni David, "Forget not all His benefits." Nandun po yung kanyang pagkilala na ang lahat ng ito, lahat ng nangyari sa kanya, lahat ng tagumpay na nangyari po sa buhay niya, all because of God who is sa buhay po niya. No? Yung pong kanyang ugnayan sa ating pong Panginoon as shepherd sa una, hanggang po siya ay naging hari ng bansang Israel. At yung overflowing heart po niya, yung kanyang puso, no? Sabi niya, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits." And for David, it is beyond. Kaya po nagnasa siya, no? Nagnasa po siya na hindi mawala, no? Hindi mawala ang mga ito sa kanyang buhay, no? Nagnasa po siya na magtayo ng templo para po in the Old Testament time po kasi napakahalaga po ng templo sa buhay ng mga taong ito, no, ng mga anak ng Diyos sa panahon po na yon. Mamaya po makikita po natin. But for David, this is his overflowing heart, no? Ito po yung kanyang puso sa ating pong Panginoon. Tangan-tangan niya kung sino ang Diyos sa kanya pong buhay. Mary, the mother of Jesus, in Luke 1:46, Mary says, "My soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God, my Savior." Sabi po ni Mary, the mother of Jesus. Nagpasalamat po, nag-overflow si Mary nung pong tanggapin niya ang balita, hindi lamang po dahil pinili siya, kundi dumating ang tagapagligtas sa buhay nila. Amen. "My soul rejoices in the Lord, my Savior." The moment po na sinabi po ng angel kay Mary, ikaw ay pinili sa babaeng lahat, sabi po niya, no? At ikaw ay magbubuntis ipagbubuntis mo ang tagapagligtas. Dadalhin mo ang tagapagligtas. Amen. Nagpasalamat po si Mary dahil hindi lang dahil pinili siya, amen, kundi dahil dumating na ang pangako, natupad ang pangako sa pagdating ni Kristo, hindi lang sa Israel, kundi sa buong sanlibutan. Mary thanked the Lord, overflowing yung kanya pong puso sa pagpapasalamat dahil dumating si Kristo, dumating po ang tagapagligtas sa buhay nila. Amen. Tingnan po natin yung Greek word ng overflowing with thanksgiving. Sabi po ng overflowing, ibig pong sabihin perisio. Amen. Pinapakita lamang po natin to, no, yung mga Greek word na to, dahil ito po yung original na ginamit kung paano po sinasabi ng salita ng Diyos. Amen. Ang sabi po niya,
Ibig daw pong sabihin nito, meaning to abound, exceed, overflow, or excel beyond measure. That is overflowing. Perisseuo. Sabi po niya, no? To abound, exceed, overflow, or excel beyond measure. May thanksgiving pa. Ang sabi po ng thanksgiving in Greek word, Eucharistia. You means good or well. Amen? Ang ibig sabihin daw po ng EU, Eucharistia means good or well, and charis means grace, favor, or gift. Literally translates to the giving of grace, favor, or gift. Yan po yung ibig sabihin ng overflowing. Amen? Overflowing, abound, tayo po ay nag-e-excel, nag-e-exceed doon po sa binigay na ng Panginoon sa ating pong mga buhay. And we are overflowing with thanksgiving dahil tayo po ay tumanggap ng mabuti, no? Ng mainam, ng biyaya, amen. Ng pabor, ng regalo, amen. So literally means it is the giving of gifts of grace. Giving of grace, favor, or gift. Amen. Sa tinapos na gawa po ng ating pong Panginoon, sa tinapos na gawa ni Kristo, tayo po yung unang pinagkalooban. Amen. Tayo po ay pinagkalooban ng Diyos. Tayo po yung unang nakatanggap ng biyaya. No? We have given the grace, Jesus Himself. We have given the greatest blessing. Sino po? Jesus. Sabihin nyo nga po, Jesus. And pertaining to this life, He is our greatest provision. Kompleto po ang Panginoon. Ganap. Sino pong nakakaranas ng fullness ng Lord sa buhay niya? Amen. Kumisan, nakabase ang tao talaga sa nakikita niya. Amen. Kaya hindi niya masabi yung salamat, hindi niya ma-appreciate ang mga bagay-bagay sa mundo dahil mas nakikita po ang kawalan, mas nakikita po ang karupukan po ng mundong ito. Amen. But you have given the grace, kapatid. You have given Jesus. Tayo po ay pinagkalooban. Tayo po ay biniyayaan. Amen. Sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo, now we have received the grace, the charis, the grace, the favor, the gift. Amen. Sa buhay po natin, ang mainam, ang mabuti ay nasa atin. Nasa iyo, kapatid. Nasa iyo. Amen. Kaya, ikaw po ay sumasagana. The truth is, ikaw po ay sumasagana dahil po sa ating pong Panginoon. We have given the greatest blessing and pertaining to this life, kahit nandito po tayo sa mundo, nararanasan natin kung paano po tayo pinoprovide. The provision of the Lord in our lives. Hindi po natin may kakaila. Amen. Ang Panginoon po ay sumasa atin. Sino po ang tinanggap natin na nasa atin? It is Jesus. Amen. Kung paano po nagpasalamat si David, si Mary, sa pagdating po ng Panginoon sa kanila pong mga buhay, kung paano po nila ito naranasan. Ang sabi po ni Paul sa Colossians 2:6-7, dahil tinanggap na ninyo na si Kristo, Jesus, bilang Panginoon, mamuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya, patuloy kayong lumago at tumibay sa Kanya, magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at maging mapagpasalamat din kayo. At maging mapagpasalamat din kayo, sabi po ni Pablo, overflow with thanksgiving. Sino pong tinanggap ninyo? Si Kristo. Tinanggap na natin si Kristo. Dahil tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo ng karapat-dapat, sabi po ni Pablo. Amen. Tinanggap na natin si Kristo, ang bunga nito, nag-uumapaw sa atin ang buhay na karapat-dapat. Nagpapatuloy tayo. Amen. Pastor Edwin, nagpapatuloy po kami. Amen. Nagpapatuloy po tayo. Lumalago, matibay, matatag. Amen. Yun po yung sinasabi po ni Apostol Pablo. Yun lamang pong tumanggap sa ating pong Panginoon ang namumuhay ng ganito. Amen. Sabi ko nga po kanina, in this world, common po na nagkakaroon po tayo. Amen. Nagkakaroon po ang tao. Kapag po siya ay nagtrabaho, kapag po siya ay nagsikap, kapag po siya ay gumawa, amen.
talaga pong nandyan ang blessing. Nandyan po yung pagpapala. Amen. But to us Christians, amen, napaka-genuine po ng buhay na binigay po ng ating pong Panginoon. Kung naiintindihan po natin, nauunawaan po natin kung paano po ang ginawa ng Diyos sa buhay po natin, amen, mag-uumapaw po tayo sa karapat-dapat na pamumuhay. Nagpapatuloy tayo, lumalago, matibay, matatag. Amen. Matibay po ang pundasyong nasa atin. Para tayong halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Amen. In Psalm 100 verse 2, yun po yung sinasabi niya, no? Parang halamang nakatanim sa tabi ng batisan, namumunga ng sagana sa kapanahunan. And in John 15:5, ang sabi po ng ating pong Panginoon, if you remain in me and I in you, sabi po niya, no, you will bear much fruit, sabi po niya. Kayo ay magbubunga ng sagana kung ako ay nananatili sa inyo at ang mga salita ko ay nananatili sa inyo. At ikaw ay patuloy na nananatili sa ating pong Panginoon. For without me, sabi po ng Panginoon, you can do nothing. It is a recognition kung sino po ang Diyos sa ating pong mga buhay. Kapatid, sabi po, maging mapagpasalamat po kayo. Parang dinagdag lang, no? Pero the fruit, no? Ang bunga po ng kung ano na po yung nasa puso po natin dahil po kay Kristo, yan po yung bunga ng buhay natin. Amen. Natututunan po nating mamuhay ng karapat-dapat. Amen. Natututunan po nating maging worthy in the manner kung paano po tayo tinuturuan ng pananampalatayang mula sa Diyos, kung paano po tayo mamuhay. That is the overflowing in our hearts. No? Yung po yung nag-uumapaw sa ating pong mga puso kung sino po ang Panginoon sa buhay po natin. Bunga po yan kung ano na po yung ginawa ng Diyos sa ating pong mga buhay. Ang ating pong Panginoon na sumasa atin. Amen? At siya po ay palaging nakatunghay sa buhay po natin. Lahat ng tumanggap kay Kristo, ito na po yung confession natin ngayon. In the Bible, sa salita po ng Diyos, thanksgiving is much more than a polite, no? Parang minsan sinasabi mo lang, no? Instinct mo 'yun pagkukusa mo 'yun, no? Kapag may binigay sa iyo, may ginawa sa iyo in favor of you, nagpapasalamat ka. But in the Bible, this is more than a polite thank you or a seasonal emotion. Amen. Hindi lang kapag feel mong magpasalamat, kapag masaya ako ngayon, feeling ko magpapasalamat ako. Amen. Ang pagpapasalamat po or overflowing with thanksgiving, it is an active expression of our faith. Amen. Palagi na po nating naririnig yan. Amen. Hindi lang po siya feeling, hindi lang po siya emotion. Amen. Kapag po sinasabi natin, thank you Lord, sinasabi po natin kung sino ang Diyos, ito po yung ating pananampalataya. Kapahayagan ng ating pong pananampalataya. Praise and worship directed to God. Amen? Ang ating pong papuri, ang ating pagsamba ay diretso, no? Nakatuon sa ating pong Panginoon. And if you confess who God is, that is your faith. Amen. Kapag po sinasabi mo, my Savior, my Redeemer, my blessing, amen, my favor, ikaw yan, Panginoon, that is your faith. Sinasabi mo, pinapahayag mo, nag-overflow sa puso mo kung sino po ang ating pong Panginoon. Amen. Kasi yun po yung tinanggap mo, kapatid. Actually, yun ang katotohanan na manananahan po yan sa buhay mo kung sino po si Kristo. And if you confess it, no, tayo po ay nagpapahayag, no, ang laman ng ating pong mga puso, kung sino po ang ating Diyos sa buhay po natin. Amen. That is your faith. At patuloy po yung ipaparanas ng ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay. And the power of God, and the power of who God is works in our lives. Totoo po yan. Minsan po may nagsabing, kung paano mo pinapahayag, kung pinapahayag mo na mabuti ang Diyos, nagpapagaling ang Diyos, amen, nagpapala ang Panginoon, amen.
Hindi lang po natin yan basta sinasabi. Lahat ng tumanggap kay Kristo, dahil tinanggap muna si Kristo. Tumanggap na po ba kayo sa Panginoon? Amen. Sa ating pong mga bagong dalo sa umagang ito, thank you Lord. Kayo, God bless you, no, sa buhay po natin. Amen. Kung paano po natin kinikilala ang ating pong Diyos. Ang Diyos po na tinanggap natin. Amen. Same. Amen. Hindi po nagbabago ang ating pong Panginoon. And living the life who God is, no? Sa buhay po natin, yan po ay napaka masaganang journey, napaka nag-uumapaw na kagalakan kung paano po natin makikita ang buhay po natin na lumalakad sa Diyos. Sabi po, walk in Him. Yung pong sinasabi niyang mamuhay kayo ng karapat-dapat, walk in Him. Sabi po niya, no? Mamuhay ka, lumakad ka sa buhay mong ito na tangan-tangan mo kung sino si Kristo. Lahat ng tumanggap kay Kristo. Amen. At ang bunga po niyan, ikaw po ay lumalago parang halamang nakatubo. Sabi nga po ng example po ni Pastor, no? Ang halaman, wala po siyang kailangan kundi ang lupa. Ang lupa po ang kanyang kasapatan. Kapag po wala siya sa lupa, although may mga aquatic plant, no? May mga no? Amen. Pero yung pong sa lupa muna po tayo, yung halaman kung paano po tumutubo sa lupa. Wala po siyang ibang kailangan. The nutrients and everything, lahat ng kailangan niya nasa lupa. Amen. Same thing po sa atin mga kapatid. Praise the Lord. Are you, nasa pananampalataya po ba natin na wala po tayong ibang kailangan kundi po ang ating pong Panginoon? Amen. Hallelujah. That is Jesus. He is perfect. Lahat po, no? Lahat ng kung sino ka, lahat ng kailangan mo, lahat ng aspeto ng pangangailangan mo. Amen. That is Jesus to you in our lives. Hallelujah. Amen. And the power of God works in our lives. So giving thanks is acknowledging who God is. Ang pagpapasalamat po ay pagkilala, no? Pag-acknowledge kung sino po ang ating pong Panginoon. The one true God. Overflowing ang buhay na binigay po ni Kristo sa'yo. Amen. Overflowing po ba ang buhay na binigay ng Diyos sa'yo? Amen. It is more than imagination. Amen. It is more than higit pa sa ating pong iniisip. Ephesians 3:20, yan po yung ating pong Panginoon. Higit pa siya sa ating iniisip at inaasahan. At gusto po ng Diyos na mag-overflow po yan sa buhay po natin. Amen. Sabihin po natin, o kapatid, nagpo-flow pa lang ako. May over pa. No? May spilling pa. Amen. At yan po ang Diyos. Patuloy po tayong binubuhusan. Nag-outpour ang Diyos kung sino po siya sa ating pong mga buhay. He is your grace. He is your favor. He is your gift. He is your blessing. He is your provision. Saan ka pa? Amen. Kumisan ang kalagayan po natin sa mundo, hindi changing, amen? Pabago-bago. Amen. Wala pong stability sa mundong ito. Tama po ba? Amen. Kapag po, kami po sa amin pong tindahan, sa amin pong business, kapag po walang pasok, medyo mahina ang kita. Amen. Kapag yung pong sa mga ibang business, kapag po umuulan, ganito. Amen. But, amen, you are trusting the unchanging God, not the changing situation. That is God in our lives. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Tandaan niyo po, no? Jesus is your grace, your favor, your gift, blessing. Your blessing, your provision. Nasa atin na ang lahat. Amen. Kapag po sinasabing, you have everything. Parang hindi naman. Amen? Minsan po, ganun yung kaisipan natin, no? Parang wala naman akong ganito, wala naman akong ganyan. Amen? In this world, ganun po yung kaisipan ng tao. Pero lahat ng tumanggap kay Kristo. Amen? Lahat ng kay Kristo na bilang Panginoon. Sapat ka. Hindi ka lang sapat, higit ka pa. Nag-uumapaw ka. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, masagana ka.
masagana ka. Amen. Paano ako masagana? Ganito lang ako. Amen. Pare-pareho po nating nasasabing masagana tayo, hindi dahil sa kalagayan natin sa mundong ito, kundi dahil sa kalagayan po natin sa Diyos. Masagana ka, sabi po ng Panginoon, you have everything. Amen, totoo po yan. At dyan po tayo nag-overflow, dyan po tayo nabubuhay. Amen. Masagana ka, mayaman ka, you have everything. Kaya nag-iiba po yung panalangin po natin. Amen. Nag-iiba po yung ating pong approach sa ating pong Diyos. Dati you beg, tayo po'y nagmamakaawa para kumilos ang Panginoon. Kapag po nananalangin tayo dati, Panginoon, pagalingin mo ko, Panginoon, bigyan mo ko nito, nangangailangan ako nito. Amen. And the result, kumisan, hindi ka naman satisfied doon sa kasagutang hinihingi mo. Amen. At the end, parang talunan ka, parang walang nangyayari. Amen. Pero kapag po, dahil po natutunan na po natin ngayon, no? Ang sabi po ng ating pong panalangin, sa pag-iiba po ng ating pong panalangin ngayon, gumawa na pala ang Diyos. Natutunan po natin from the Word of God, sa ating pong mga pakikinig, sa ating pong mga GE, gumawa na ang ating Diyos, may tinapos na gawa na ang ating pong Panginoon. You are already blessed, you are already favored, you are already healed. Amen? Kasi sabi po niya, bago ka pa mangailangan, binigyan ka na ng Panginoon, bago ka pa, masama ka pa, amen, mabuti na ang Diyos, masama pa tayo, mabuti na ang ating pong Panginoon. God is finished. Ikaw na lang kung paano mo makikita yung mga bagay na ito. But the Lord, no, pertaining sa buhay po na nandito sa atin, lahat po ay pinrovide na, binigay na po ng ating pong Panginoon. Kaya po ang puso po natin, amen, sa ating pong inabot na ng relasyon po natin sa Diyos. Amen. Giving thanks to the Lord, overflowing with thanksgiving in the Lord. Amen. Confessing, professing, pagpapahayag kung sino po ang Diyos. Amen. You're giving yourself a favor. Amen. Minsan, no, kung paano po tayo nagbibigay, kung paano po natin yung mga ginagawa po natin, yung form ng paglilingkod sa Diyos, form of our worship sa ating pong Panginoon. Amen. Actually, no, gusto ko pong ulitin yun, you're giving yourself a favor. Amen. Kasi nararanasan mo po nararanasan mo kung sino ang Panginoon, kung ano yung ginagawa ng Diyos sa iyo, and it overflows, no? Dumadaloy po yan sa ating pong mga buhay. Kaya po nagagawa natin ang lahat ng ito. Amen. Gumawa na ang Diyos, no? Ang ginagawa po natin ngayon, we acknowledge, we confess the work of the Lord in our lives. Nagpapasalamat tayo. O ngayon, sabihin po natin, may sakit ako, nagpapasalamat pa ako. Hindi po natin pinagpapasalamat ang mga masasamang bagay sa buhay po natin. Ang ipinagpapasalamat po natin, kung sino po ang Diyos na pinagaling ka na. Amen? Na ikaw ay biniyayaan na ng ating pong Panginoon. Yun po yung ating prayer ngayon. Yun po yung ating confession ngayon. Yun po yung nasa puso natin, overflow sa puso po natin kung sino na ang Diyos. Kaya talagang masasabi mo na tagumpay ka dahil ikaw ay lumalakad na sa Diyos na siyang ating tagumpay, at yan po yung kung paano po tayo nabubuhay ngayon. Di ba masaya? Amen? Totoo po yung ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Amen? Ngayon, ang dami na pong awit, no? Noon po, yun lang po yung mga kinakanta namin. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Amen! Masayang tunay. Amen! Yun po yung mga kinakanta lang po namin ngayon. Ngayon may yung pong mga music natin, no, may ano kasi yung kinakanta nyo? This is living now.
Amen. Ano pong pagkakaiba? Wala. Because God is constant. He is the same yesterday, today, and forever. Kung paano po natin siya, kung paano siya kumilos noon, amen? He is constant. Amen. That is the Lord na nasa iyo, kapatid. Siya yung tinanggap mo na nasa iyo. Amen. Kung tatanggapin mo pa lang siya, tanggapin mo na. Amen. Tanggapin mo na ang Diyos na nagbigay ng buhay sa atin po. Amen. 1 Thessalonians 5:18. At magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga na kay Kristo Jesus. Paul says, give thanks in all situation, in all circumstances, for this is the will of God for you. Magpasalamat ka sa lahat ng pagkakataon dahil ito ang kalooban ng Diyos sa iyo. Amen. Magpasalamat ka sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Bakit po sinasabi sa atin ito, amen, na mga na kay Kristo, na mga tumanggap na sa ating pong Panginoon? In this world, sabi ko nga po kanina, changing po, no? The only constant in this world is change. Sabi nga po ng mga naririnig po natin, amen. Totoo naman po yun, no? Ang tuloy-tuloy lang na nangyayari po sa mundong ito ay pagbabago. Amen. Ito ngayon yung nangyayari, ito na naman ngayon. Ngayon umuulan, baka mamaya hindi. Amen. Kanina maaraw, ngayon umuulan, baka mamaya hindi umuulan. So ganun po, no? Tuloy-tuloy lang po yung pagbabago. Amen. And sabi po, sa lahat ng pagkakataon, amen, in favor o kaya po hindi pabor ang sa atin ang nangyayari sa atin. Sabi po ni Pablo, in our hearts, sa buhay mo, at mapagpasalamat ka. Sabi po niya, at magpasalamat ka sa lahat ng pagkakataon. Sabi po niya, no? Give thanks in all situation. Why? Thanks in all circumstances. Ano po yung nagagawa nito sa buhay po natin? Protects our hearts from anxiety, from every negative thoughts. Amen? Isipin mo kung ang problema na lang, ang mga bagay na sumisira sa ating pong kaisipan, na nagkakaroon po tayo ng anxiety, ng kabalisahan, yun po yung palagi mo nga alagaan sa puso mo. Amen? Kesa sa makita ang mga magagandang bagay na ginawa na ng ating pong Panginoon, anong mangyayari po sa atin? Amen. So giving thanks protects our hearts from anxiety, from every negative thoughts. Letting the peace of God reigns in our lives. Amen. Yun po yung sinasabi po ni Apostol Pablo, sa lahat ng na kay Kristo na lumalakad po sa ating pong Panginoon, the peace of God na hindi po kayang unawain ng mundo, na hindi kayang unawain ng tao, yun po yung nasa atin. Amen. Sa magkaroon man o sa kawalan man, nananatili po ang kapayapaan na nasa atin dahil po kay Kristo. Ano man po yung kalagayan natin, amen? Yung ibon, no, na nasa puno, binabayubay ng malakas na hangin, binabayubay ng malakas na bagyo, and yet singing po siya, songbird. Amen. Siya po ay umaawit. Amen. Dahil sinabi po, kung ang mga ibon hindi pinababayaan ng Panginoon, gaano ka pa kaya? Ang ibon ay nakakaawit dahil po yung sa kanya pong kalagayan. Amen. Kahit ano po yung kanyang kalagayan. How much more you na ikaw ay pinili ng Diyos, na ikaw ay tinawag ng ating pong Panginoon. Amen. Para po maranasan ang buhay na nakaugnay sa Kanya. Yan po yung ating Diyos. Yan po ang ating Panginoon na ating pong tinanggap. Sumasagana sa biyaya, pasasalamat ang anak ng Diyos dahil ang pagtitiwala niya ay mula sa hindi nagbabagong Diyos, hindi sa pabago-bagong sitwasyon. Amen. Giving thanks to the Lord in all circumstances. We trust the unchanging God and not the changing
situation. Kaya makakapagpasalamat po tayo in all situation, in all circumstances in our lives. Amen. Hindi lang po pipilitin nating maging ganon, hindi po. Yan po ay proteksyon ng ating pong mga puso kung paano po natin kinikilala ang ating Diyos sa ating pong mga buhay. Balikan po natin si Joseph. Amen. Gusto ko lang pong yung example din po ni Pastor, no, na sinishare niya po sa atin. Genesis 39:2, the Lord was with Joseph and he was a successful man. Sabi po no, ng Genesis 39:2, the Lord was with Joseph. Sabi nga po, paano po nagumpisa si Joseph? Tinapon siya ng kanyang mga kapatid, pinagbili ng kanyang mga kapatid. Napaka masalimuot na sitwasyon. Amen. Pero very clear ang sinasabi po ng salita ng Diyos, the Lord was with Joseph and he was a successful man. Kung babalikan po natin yung kanyang pinagdaanan, amen, sa kanya pong sitwasyon, successful ba ako? Ganito ba ako? No? Am I blessed? Ganito ba yung sitwasyon ng isang successful? Amen. Clearly, the Lord was with Joseph and he was a successful man. Amen. Hindi po sinabing tapat kasi si Joseph. Tapat kasi naging tapat siya sa kanyang amo. Naging alipin po siya, siya po ay naging bilanggo din. Amen. Para pong napakahirap sabihin na ganon. Pero, amen, nag-up po yung kanyang buhay dahil po, hindi po dahil sa kung anong ginawa niya, kundi po ang Diyos ay sumasa kanya. Kaya sa anumang kalagayan po niya, talaga pong nandun yung acknowledgement niya sa ating pong Panginoon. In our lives, amen, trust, no? Pagtiwalaan po natin ang hindi nagbabagong Diyos kahit pabago-bago yung sitwasyon. Paul said to the Philippians, I thank the Lord every time I remember you. Sabi po ni Paul sa mga taga-Philippians, sa Philippians 1:3. Nagpapasalamat ako sa Diyos tuwing naaalala ko kayo. Sabi po, my prayer for you is, amen, I rejoice, sabi po ni Paul, no? Punong-puno ng kagalakan ng aking pananalangin tuwing naaalala ko kayo. No? Tuwang-tuwa ako kapag kayo ay pinapanalangin ko, sabi po ni Pablo, kapag naaalala ko kayo, sabi po niya sa mga taga-Philippians. Sinasabi niya rin po yan sa mga taga-Thessalonian, sa mga I thank the Lord every time I remember you. Amen. Kapag po naalala tayo ng ating asawa, kapag naalala tayo ng ating mga kapatid, amen, I thank the Lord every time I remember you. Amen. Praise the Lord. That is the overflowing na kay Paul. At ito po yung sinabi niya sa mga taga-Philippians. Amen. Nabanggit na rin po, sabi niya, ang sinasabi po ni Apostle Pablo dito, sa mga taga-Philippians, dahil po, amen, bilang pong sila po ay nasa ating pong Panginoon at naging partner po sila ng gospel. Amen. Tinutulungan po nila, pinapadalhan nila ng tulong si Apostle Pablo habang po siya ay nakakulong. Amen. Ang sabi po ni Paul, rejoice. Ang sabi po ni Paul, I thank the Lord. Amen. Sa anumang pong kalagayan, kagaya po ng senior ni Sister G, no, he was in shipwreck. Amen. Siya po ay nasa kapahamakan, siya po ay nabilanggo, almost dying, sabi po ni Apostle Pablo. Amen. But sinabi po niya, dahil kay Kristo, ang lahat ng bagay ay nagagawa niya. Ang sabi niya po, ito po, I thank the Lord every time I remember you. Ang sabi po rin po ni Apostle Pablo sa kanila, hindi dahil hinihingan ko kayo ng tulong. Sabi po niya, for their giving, for their support, they are commended by Apostle Paul, pinasalamatan niya ang ating pong Panginoon sa buhay na mayroon po ang mga taong ito. Amen. In particular lang po, kung paano po nila nagiging partner po sila ng gospel. Naging partner po sila ng gospel dahil pinapadalahan po nila ng supply, ng tulong si Apostle Pablo. Amen. Yung lingkod po ng ating pong Panginoon. Hindi nyo kami pinabayaan. Hindi nyo ako pinabayaan. Kasama ni Epaphroditus, kasama ni Timothy. Sabi niya, ito yung ginawa ninyo. Sabi niya, and I thank the Lord. Sabi niya,
I thank the God na nagsusupply. Sabi niya, no, yung Philippians 4:19, for my God, no, ang aking Diyos, mula sa kanyang hindi nauubos na kayamanan, ay pagpapalain niya pa kayo, sabi niya. Pagpapalain niya kayo ng lubos-lubos. No? The Lord will pour the blessings sa buhay po natin, sa buhay po ng mga taga-Philippians. Nagpasalamat po si Apostol Pablo, particularly. But all in all, yung pong kanilang ugnayan sa Diyos, hindi po nila magagawa yon kung wala po silang pagkakilala o ugnayan sa ating pong Panginoon. That is their overflowing in their hearts. Ganon po sila nag-overflow sa buhay po nila. Amen? Kung paano po nila sinuportahan ang gawain ng ating pong Panginoon. Sa atin po, amen? In particular, no, giving, isa po sa overflow ng puso po natin. Isa po sa nag-uumapaw na kung paano po natin kinikilala ang ating pong Panginoon sa mga pagpapalang tinatangkilik po natin. Amen? Nag-overflow po yan sa buhay po natin. Nag-spill, no? Dumadaloy yung pong biyaya. Pwede bang pakita natin yung picture ng kung paano po, ayan. Amen? Yan po, no? Isang ano po kasi yan? Ano po kasi yung isa? Share bet. Amen. Hindi po. Amen. Tubig po yan, no? Na binubuhusan at yan po ay nag-uumapaw. Naghanap po kami ng picture na overflowing. O, yan na lang po yung yung binigay na. Thank you, Miko. Amen. Yan po, no? Nag-uumapaw. Dumadaloy. Amen. Hindi po nakasara. Kaya dadaloy ng dadaloy. Pero kapag sinara mo, sa'yo lang yan. At mamaya, mauubusan ka. Hindi ka na masaya. Kaya buksan mo lang. Amen. That is overflowing with thanksgiving. Amen. You have received the good, the well, no? The grace, the favor, the gift. And that is Jesus in our lives. Ayan po, no? Tuloy-tuloy lang na pagbuhos. Tuloy-tuloy lang na pagbuhos ng biyaya ng ating pong Panginoon. Amen? Jesus Himself and pertaining sa buhay po natin sa mundong ito, hindi po nagkukulang ang ating pong Panginoon. Ano pong mangyayari? Dadaloy po yan. Kapag po dumadaloy ang tubig, anong nangyayari? Ang mga halaman tumutubo ng sagana, namumunga. Amen. Ang lupa, no, nagkakaroon ng nutrients. Amen. Ang mga tao po na nasa paligid po natin, amen, because of the overflowing sa buhay po natin, amen. Praise the Lord. We are blessing. Ang pagdaloy po ng Diyos, ang pagdaloy ng biyaya ng Panginoon po sa buhay po natin, marami po ang nakikinabang. Amen. Para apong nagtanim ng halimbawa, sampalok o kaya malunggay. Amen. Yung kapitbahay mo, walang ganon. Pwede mo siyang bigyan. Amen. The overflowing, may ano po yan kung ano po yung kalagayan po natin ngayon, minsan sasabihin po natin, kasi may business ka kasi may kaya madali lang sa'yo. Sabi po, no, pero hindi po lahat ng may pera madaling magbigay. Amen. In this world, ganun po, no? Amen. Tayo pong mga Kristiyano, tayo pong mga anak ng Diyos, paano po natin nakikita at kinikilala ang mga pagpapalang ito? We are channel, kapatid. Amen. And the overflowing blessing, grace, favor, gift na binigay po ng Panginoon, nasa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, overflow. Bukas dadaan ako sa iyo, bigyan mo ako ng lansones. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Overflow. Hindi po magsasawa ang Diyos na pauulanin ka ng biyaya. Amen. In the last few weeks, amen, ang dami pong ulan. Nag-overflow. Praise the Lord, nag-overflow po yung tubig. Amen.
Pero sabi nga, wala pong bad weather. Amen. May nangangailangan ng tubig. May mga nasobrahan ng tubig. Pero blessing pa rin po yan. Amen. Ganun po tumingin ang mga anak ng Diyos. Hallelujah. Amen. Tayo po ay patapos na. In Psalm 104, sabi niya po, no? Pumasok kayo sa kanyang templo ng may pagpapasalamat at pagpupuri. Magpasalamat kayo at magpuri sa kanya. In Old Testament times, these Old Covenant people, literally pumapasok po sila sa templo. No? O kaya po may tent sila. No? May mga tent po sila kung saan sila po ay sumasamba sa ating pong Panginoon. Literally, pumapasok po sila sa templo para mag-alay, magpasalamat sa Diyos, approaching God by entering the temple. Tayo po ngayon, amen, tayo po ngayon na nabubuhay sa tipan ni Kristo, no? We are the temple of Christ. We are the temple. We are already the temple. At si Kristo po ay nasa atin na, nananahan sa atin. Amen. At ang buhay po niya na binigay niya sa atin, yun po yung nag-overflow sa atin. Yun po yung lumalabas. Amen. Siya yung tinanggap mo, nasa puso mo na ngayon. Kung sino si Kristo, mag-overflow po yan sa buhay po natin. In the Old Testament, talaga pong may temple, may tent, no? Nandyan ang kaban ng tipan, and they worship God. They enter the literal temple. Amen. Amen. And they praise the Lord. Sila po ay nagpapasalamat sa Diyos, nag-aalay sa Panginoon. Ngayon, kapatid, dahil kay Kristo, ikaw na ngayon, you are already the temple of God. Amen. Nananahan sa iyo si Kristo. Amen. At ang kanyang Espiritu ay nananahan po sa atin. Kaya tayo po ay malayang-malaya na magpuri at magpasalamat sa Kanya. In 107 verse 1 ng Psalm, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat Siya'y mabuti, ang pag-ibig niya'y magpakailanman. In Hebrews 13:8, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Amen. Nagbabago po ang kalagayan ng mundo, nagbabago po yung mga sitwasyon po natin. But trust the unchanging God, hindi po nagbabago ang Diyos. He is the same yesterday, today, and forever. That is the Lord. Amen. And it is worth, ang buhay po natin ay mahalaga, ang buhay po natin ay masagana, ang buhay po natin ay nag-uumapaw dahil po kay Kristo. Overflow! Amen! Hallelujah! Praise the Lord. Music please. Tayo po'y umawit sa ating pong Panginoon. Sige po, habang hinihintay po natin tayo pong lahat ay tumayo. Let us sing the song na inawit po natin kanina. Praise God. Hallelujah. Worship you, Jesus. Yes, Lord. Ikaw po ang aming buhay. Nararapat kang purihin, nararapat kang sambahin, O Diyos. Patuloy namin aawitin, Panginoon, kung sino ka, kung ano nang ginawa mo at gagawin mo pa sa aming pong mga buhay. We thank you, we praise you for all you've done, Jesus. Amen. Yes, Jesus. Nararapat ka, O Diyos. Magpakailanman, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama, nararapat ka. Yes, Lord. Itataas
you, Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O aming Diyos. In Jesus' name, amen. Praise God. Hey Lord. Amen. Ang paya, Ate Erin. Hallelujah. Praise God. Hey Lord, sa music. Amen. Are you blessed? Yeah, we are blessed. Amen. Hallelujah. Kunin nga po na naalala ko po yung MTV and ano siya? Yung parang Music of the Day. Every Music of the Day. Ako sari, I will enter, scarcely. Oh, pumuputok na. Talagang yun po kami tapos. Almighty God we serve. Almighty God. Talagang, almost every month, ulit-ulit po. Pero, pa naman, tuloy nga po, ang Diyos ang dahilan, at ang ating pasalamat sa Kanya, ang Panginoon. Kaya salamat sa ating papag-aaral sa umaga ito, kundi sa ating sa Kanyang mga kapilya. Salamat sa bautisa. Purihin Panginoon, sa umaga ito, purihin ang Diyos. Tuloy nga po, nabubukas tayo sa Kanya, kung sino siya, at hindi siya mabayad dito sa mundo. Hindi na focus sa mga benepisyo, pagpapala, kundi napabukas tayo sa Diyos na siyang ating pagpapala. Siya. Amen? Kaya tayo lumalapit sa Kanya kung sino siya at hindi kung ano may bibigyan sa atin. Kaya po, ang pinaka-pangunahing pinag-uusapan sa Bible ay ang Diyos. Ang pinaka-subject ng Bible is God. Hindi po ang tao, hindi po ang ginagawa ng tao, hindi po ang mga karakter, hindi po ang benepisyo, kundi ang Diyos ang pinag-uusapan ng salita ng Bible. So, tingnan natin ay po elaborate po ang 1 Thessalonians 5:18. Magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na nakaakay na kay Kristo Jesus. So, lahat ng bagay na nangyari sa atin, sabi niya, ito ang kalooban ng Diyos. Kuminsan, ito po ay patuloy na misquote. No? Kaya si Pablo ay nakulong po siya dito. At in-encourage siya mga Thessalonian. At ang mga Thessalonian ay sila po ay nasa persecution, nasa patinding pagkikayos ng financial, they are in severe poverty. But sabi ni Pablo, magpasalamat kayo lagi sa kanya. So, nagpapasalamat ba si Pablo na nakulong siya? Nagpapasalamat ba ang mga Thessalonian dahil sila nasa persecution? Hindi po. Sabi ni Pablo, magpasalamat kayo kung sino ang Diyos, hindi ko ano ang nilanasan nila. Either sila masagana, either si Pablo hindi nakulong, nagpapasalamat sila dahil nagpapasalamat sila dahil sa Diyos. Dahil kung sino ang Diyos sa buhay nila, sa kaugnayan nila sa Diyos, kung bakit sila nagpapasalamat. Hindi po, kapag sila nalaya na sa kakulungan at nalaya na sa persecution, pag-uusig, kalaya na pinansyal, hindi po, nagpapasalamat sila kung sino ang Diyos ang kaugnayan nila sa buhay. Yan po, ang ginayos ni Pablo. At anuman po ang dumating sa buhay na yan, magpasalamat tayo kung sino siya. Hindi na lang po pasalamat kung kapag tayo po ay may financial blessing, may yaman na pagaling, may problema na binasolve, kundi na pasalamat sa Kanya sa lahat ng pagkataon. In all circumstances, because we have God, I have God, who is faithful, generous, and supplier in my life. Amen? Is my peace, is my joy. Sabi nga ni Ate Erin, yung grace, is our favor, is everything in life. So, ang joy po, ang ating dahilan kung bakit tayo nagpapasalamat sa Kanya. Hindi po kung ano ang ating naranasan sa ating buhay. At kung minsan nagpapasalamat tayo sa Kanya, para lang po,
makombinsi natin sarili na nandiyan ang resolusyon, nandiyan ang provision, nandiyan ang kagalingan. Pinakombinsi natin sa Kanya, sa ating sarili. Nakombinsi natin sarili na kinakombinsi natin sarili, ang sila natin na mayroong malampasan din ito, maalis din yung kakakiramdaman, maalis din ang aking problema, maalis din ang aking pangailangan. Kundi, kailangan sa lahat ng pagkakataon, magpasalamat ka kung sino siya. Hindi ko narasan mo sa buhay mo. At kaya umari, magkaroon ng financial, puri pa lang, karoon ng karamdaman, wala kang karamdaman, may financial ka, blessing, maganda sahod mo, maganda ang kalagay ng pamilya mo, at ang papasalamat ko sa Kanya, dahil sa iyong pamilya, dahil sa iyong trabaho, kundi kailangan magpasalamat ka dahil sa Diyos. Siya ang pasalamatan mo, hindi ang mga bagay na nandito. Kaya, sabi ni Pablo, may kagutuman man, may kabusugan man, ako hindi kontento sa Kanya dahil hindi po siya nakadepende ang kanyang pagiging kontento, pagiging pasalamat sa Kanya kung ano kalagay niya. Kundi siya po ay nagpapasalamat, kontento siya kung sino ang Diyos ang kanyang kaugnayan sa kanyang buhay. Amin ba? Ganun po siya nagpapasalamat. Kaya po, huwag tayong tumingin sa panlabas. Huwag tayong tumingin sa ating anong kalagayan. Tumingin tayo lagi sa Diyos. At alam po natin, kaya niya bigyan ng solusyon ang problema. Kaya niya palayan si Pablo. Kaya niya alisin ang mga pag-uusik. Pero, hindi ko tumuting kay Pablo. Hindi ko tumuting sa mga Thessalonian na sila po ay maalis ang pag-uusik, maalis ang kahirapan. Hindi po maalis. Pero sila po ay kontento. Kasi sila po ay masaya. Sila po ay nagbumba po, napakapaya, kagalakan. Dahil kay Jesus, dahil sa Diyos, hindi dahil sa kalagay nila. Kaya either na sila po ay mapalaya, either na sila ay maalis sa problema, ay sila po ay doon pa lang sila pasalamat. At doon pa lang sila, okay na ako. Okay na, wala sa alaw problema, okay na. Nagkaroon ako ng solusyon, aking financial problem. Hindi po, ako'y lagi okay sa buhay mo, kundi dahil kay Jesus. Kaya po, sa ating panahon, may mga taong lubog. Magpasalamat sila, hindi dahil po sila lubog, kundi magpasalamat sila, magpasalamat sila dahil po ang Diyos ay hindi sila pabayaan ng Panginoon. Alam nila, nakasama nila po, sa magpasalamat sila, dahil kung sino siya. Hindi dahil maalis sa lubog walang araw, kundi dahil kung sino siya. Ganon din, mga taong hindi lubog, mga Angles, mga Lenyo, hindi lubog, mga ilang lugar sa Pampanga, hindi lubog, ay nagpapasalamat din. Dahil kung sino siya, hindi ka lubog. Lord, thank you, hindi ako lubog. Lord, thank you po. Nagpapasalamat tayo dahil kung sino siya. Hindi dahil lubog. Amen? Amen po Kaya ganun din po sa ating gobyerno, sa ating government. May corruption, yes. Mayroong mag-away-away, yes. Pero magpasalamat ka. Kasi kung sino siya, hindi kapag malalis sa corruption, lalis na corruption, wala nang kabigatan sa buhay ko, wala nang galit sa mga taong corrupt, mga leader, wala nang galit. Kasi, naalis na sila, nakulong na sila kasi, alam nyo, either na walang corruption at merong corruption, may kapayapaan sa gobyerno at walang kapayapaan sa gobyerno at wala nang kahirapan sa nation, sa bansa, mga bansa walang kahirapan, wala silang problema, walang corruption, free, libreng pag-aral, libreng hospital, libreng ayuda, kahit hindi ka trabaho, meron kang sweldo sa government, meron kang bansa. Pero kailangan pa rin lang Diyos. Kailangan pa rin sila magpasalamat sa Kanya. Hindi dahil sa kalagayan nila. Salamat Panginoon, ako'y nasa bansa ganito, hindi ako sa Pilipinas. Salamat Panginoon, di ako sa Iran, di ako sa Iraq. Panginoon, salamat. Hindi po, magpasalamat ka kung sino siya. Nandiyo po kayo. Parang pa natin po, no? Kaya,
Kaya matuto tayo na mag-focus sa Kanya. Looking unto Jesus, the author, the finisher of our faith. Sa Kanya lang tayo, ang dahilan. Kaya po, ang pagpasalamat, madali mo pasalamat. Madali. Sabi natin, magpatay ko tayo, Lord, magpuri tayo sa Kanya. Mag-worship tayo sa Kanya. Mag-wow tayo sa Kanya. Napakadali yun. Pero, anong dahilan kung bakit ka nagpapasalamat? Ano ang yung motive? Ano yung nagumapaw sa iyong puso? Para lang mapakita sa ako, para lang makumbinsin mo sa sarili mo, nagpupuri ka sa iyo, nagpuri ako sa iyo, nagpuri ako sa inyo. Kaya, ang blessing nasa akin, ang kapayapaan nasa akin, dahil nagpuri ako sa iyo. Hindi po, kaya ka nagpupuri sa Kanya, dahil kung sino siya. Hindi instrumento, hindi kanino man, hindi dahil sinabi ng pastor, dahil sinabi ng leader, at para ito ay magkaroon ng kapayapaan ng ating puso, kundi tayo po ay matuto na siya po ay sambahin. Kaya mga kapatid, kailangan natin ay patuloy na makilala ang Panginoon sa ating buhay. Patuloy na ma-renew, mabago ang ating pag-isip, ma-focus ang ating pag-isip sa Kanya. Alam mo ba? Sa Kanya. Hindi po dito sa mobile. Either meron ka o wala ka. Either payapa ka, hindi payapa. Either na nakulong ka, hindi nakulong. Either na ikaw ay may magandang basa o lang magandang basa. Pantay-pantay yung kalagayan dahil alam mo sino ang Diyos sa iyong buhay. Alam mo ang Diyos ay kumikilos sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Kaya kapatid, lagi ang ating buhay ay masaya, lagi ang buhay natin matagumpay. Dahil po, si Jesus ang siya na tagumpay sa lahat ng bagay sa ating buhay. At tunay nga po, ito ay lalabas. Sabi nga natin, mag-overflow sa ating mga buhay. At maraming mga tao mapapala what we are stable. Tayo matatag, ay stable, di na ikwas ng hangin, kundi tayo po'y panatag, tayo po'y stable, tayo matatag sa buhay, alam mga sitwasyon, alam natin na tayo po ay nakasatin ang Panginoon sa ating buhay. Siya'y sumasakatin ang Panginoon sa ating buhay. Kaya pagkakutin, ang lahat, mga anak ng Diyos sa umaga ito ay magsabing, tagumpay, 1, 2, 3, tagumpay, 1, 2, 3, tagumpay, let's all stand. Hello, tayo po tayo. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Okay, music please. Chorus. Itataas ka namin. Sana makalagay namin. Dahil ikaw, Panginoon, ang isang buhay namin. Kayo ang aming kapayapaan, kayo ang aming kagalakan. Hindi po ang anumang sitwasyon sa buhay. Ikaw po ang aming lahat-lahat. Kaya, Panginoon, laging buo ang aming puso. Laging buo ang aming panasalam. Laging buo ang aming kagalakan. Dahil ikaw ang dahilan. Ikaw ay tapat at ganap, Panginoon, sa aming buhay. Kaya, Lord, di po yung naghintay muna kami ng pagkakataon at kami magpasalamat ng buo sa inyo. Hindi namin kayo kumisi aming mga sarili para kayo pasalamatan. Para lamang maalis ang aming mga problema, maalis ang aming karamdaman, maalis ang aming. Kundi, Panginoon, magpasalamat kami kung sino ka. Tunay kang mabuti, tapat,
at kapayapaan. Ikaw ang aking kapayapaan, ikaw ang aking katuwiran, ikaw ang aking kalangan, ikaw ang aking kayamanan, ikaw ang aking katagumpayan, ikaw ang aking lahat sa aking buhay. Panginoon, kaya buo ang aming puso, buo ang aming buhay. Hindi po, wala kaming kulang, Panginoon. Kaya patuloy ka namin na makilala sa aming buhay. Pasal ng aming kaisipang ay patuloy na babago at lalabas sa aming buhay kung sino ang aming tinanggap sa aming buhay. Lord, kaya kasama sa amin kami, tulong-tulong kami, patuloy na makilala ka sa aming buhay. Lord, we give praise and glory. Thank you, Lord. We thank you. We give praise. Let's thank God. Hallelujah. Salamat ating Panginoon. Lord, salamat. Salamat, Panginoon. Salamat po. Oh, Panginoon, salamat sa katapat. Lord, wala kami iniisip. Bakit kundi ikaw lamang, Panginoon? Ikaw lamang namin nakikita. Hindi ikaw lamang. Salamat, Panginoon. Lord, minupuri ka, pinaparla. Sana naman, nanda ka, Espiritu Santo. When we all say Amen and Amen. God bless you all. God bless you.